Hello, hello. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Bale, may mga copies na po ba kayo nung Bible class natin? Ayan. Ipagpaumanhin niyo po ulit kung baka ma-extend na naman ako. Medyo ang haba na naman ang preparation ko. Last time, inabot ako ng mahigit 1 oras. Mukhang yun yung record yun sa pagtuturo sa ARBC Pulpit. I'm hoping na medyo bibilisan ko ngayon para hindi rin tayo maapektuhan doon sa pangumagang panambahan natin. Siguro umpisa natin yung gawain sa maiksing panalangin. O dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat muli na muli nyo kaming dinala sa bahay panambahan upang magpista sa inyong salita, upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo na siyang pinakapag-asa namin habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. At sa pagkakataon, Panginoon, na magamit para ituro ang buhay ng mga disipulo ng Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa pag-sustain sa akin. Dalangin ko po na kung ano man yung mga natutunan ko ay may relay ko po ng maayos sa mga tagapakinig at hindi ito magdala sa akin sa pagmamataas at pagmamayabang. Bagkus ay magdala ito sa akin sa kapayapaan at sa pagsunod at sa mas malalim pa na paghahangad na makilala ang Panginoong Jesucristo at sa bawat mga tagapakinig, Panginoon. Pagpalain niyo po ito para sa kapakanan ng inyong iglesia at para po sa kapurihan ng inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me time myself para hindi po ako masyadong tatagal. Okay, good morning po sa lahat. Bali yung naalala nyo, last week, pinag-usapan natin yung magiging serye ng pag-aaral natin ay about sa New Testament history. And last week nga ay pinag-aralan natin yung buhay ng Panginoong Jesucristo. At nakita natin doon yung mga gawa ng Panginoong Jesucristo historically. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang buhay ng mga apostol. So, before we start, let me check kung tama yung copy ko. Ayun. So, before we start, tinanong ko yung asawa ko kung kilala niya, kung kaya niyang i-name yung 12 disciples. Siguro, hindi ko na kayo isa-isahin, pwede niyong pag-isipan ngayon. Kung kaya niyong i-name, mamaya, i-validate niyo kung tama yung mga na-name niyo ng mga pangalan ng mga disciples. 12 sila, and yung asawa ko, nagbigay siya ng 7 names. Pero ang tama lang doon, 5. So, may mali siyang 2. Pero there's a reason behind that. Bakit karamihan sa atin ng mga mananampalataya at masasabing nabasa na yung New Testament, hindi tayo familiar doon sa 12. May reason behind that. Malalaman natin later. So, but before we start, gusto kong i-define yung pagkakaiba ng apostol at ng disciple. So, nakalagay dyan sa mga copies nyo yung definition ng disciple and his Greek yung kanyang Greek word. Yung disciple ay, yung kanyang Greek word is mataitas, means ito nga ay learner, pupil, student, or a follower. Sa pagkakagamit sa Biblia, may klase ng agreement between the teacher and the disciple, na kung saan yung disciple ay tinikilala niya na yung nagtuturo ay teacher niya talaga. Kaya mababasa niyo sa Bible, madalas sinatawag si Christ na rabbi ng kanyang mga disciple. Hindi lang parang sumusunod sila ng walang pagkaunawa. So, being a disciple is acceptance o kung ano yung tinuturo ng kanilang teacher. While an apostle comes from the Greek word apostolos, which means messenger or ambassador. So, dun pa lang makikita natin yung pagkakaiba. So, ang apostol po ay, gaya nga ng sinabi sa salita ng Diyos sa Ephesians 2:19, sila yung nagsiserve na foundation ng Christian Church. Sila yung kasama ng mga propeta. Pansinin niyo po na halos pareho yung sense ng propeta at ng mga apostol. Sila yung messenger ng Diyos. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Additionally, ang mga disciples po ang mga apostol po ay nag-umpisa bilang mga disipulo ni Kristo. Walang apostol na hindi disipulo ni Kristo. On the other hand naman, hindi lahat ng disipulo ni Kristo ay naging apostol. So, yun po yung gusto kong i-clarify sa ating lahat. So,
Para po ilang mga notes po pagdating dito sa study na gagawin natin ngayon, pinaka ginamit kong reference dito yung, actually maraming reference na binigay si Paz, pero dalawa lang yung ginamit ko, yung isang article ng overviewbible.com about sa, maganda tong article na to kasi masasabi natin na hindi siya bias. Pinapakita niya yung mga information kung saan galing, at kung galing ba to sa Bible, galing ba to sa mga church traditions at iba pa. Pwede ko siyang share later after our study. Ginamit ko rin yung book ni James Cortal. Ang pangalan nito ay The 12 A Study About Apostles. Maganda rin ito kasi iba rin yung perspective niya. Parang historical yung perspective ni Cortals dito. At napakaiksi lang ng book, matatapos niyo siya within a day. Pero napakaganda ng mga matututunan niyo dito. Ayun nga, nabanggit ko kanina, there's a reason behind bakit hindi natin kilala yung 12 apostles. Kumbaga, makakapag-name siguro tayo, 4, 5 by average, iba 7. Pero napaka-rare na kayang pangalanan yung 12. There's a reason behind that kasi marami sa mga information about the apostles, sobrang limited, sobrang konti, to the point na pangalan lang yung nabanggit sa kanila, kung paano sila tinawag, yung iba. Madalas, pangalan lang talaga. So, for our study today, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng mga assumptions based dun sa mga available na mga materials or mga write-ups about them. Yun nga, yung iba galing sa church history, yung iba about sa church tradition, at yung iba external sulat ng mga historian. So, may mga bagay din ako na ipapast-track dahil may mga known naman, may mga kilala ng mga apostles na mababanggit later. Kaya, pardon me if may mga i-skip akong mga details kung hindi ako masyadong magda-dive into details. So, magiging breakdown po ng study natin ay, yun nga, pag-aaralan natin yung 12 apostol, pag-aaralan natin yung kanilang buhay, kung may mga nabanggit sa scriptures, kung wala, we will make some assumptions based on the article, based on the writings about them. Pag-aaralan natin yung mga ministry nila, kung saan sila nag-ministry mainly sa mga bansa. Pag-aaralan din natin kung paano sila namatay, o paano sila pinatay. So, and hopefully kung may oras pa, pag-aaralan naman bibigyan ko ng mabilis na, papasadahan ko ng mabilis yung mga akala nating mga apostol pero hindi sila apostol. Babanggitin ko later kung may oras pa. And lastly, as usual, yung key takeaways na makukuha natin sa buhay ng mga apostol. So, yun nga, pag-aralan natin yung mga buhay ng mga apostol. So, common information about the apostles. Ano yung mga common na alam natin about the apostles as the Bible says? Yung mga apostles na to, laging maririnig sa pulpito na to, hindi sila yung perfectong tao. Hindi sila yung, kung ikaw ay, let's hypothetical na ikaw yung nasa paa ni Jesus, at ikaw ay perfectionist, siyempre pipiliin mo yung cream of the crop. Pipiliin mo yung best of best. Pero unlikely, hindi ganito yung pinili ni Kristo ng mga apostol. Iba-iba sila ng mga katangian, iba-iba sila ng mga strength, at mas marami rin silang weaknesses. Alam natin na ang standard ng Panginoon ay iba sa standard na meron tayo. Sabi nga ni Cortal, the men called to discipleships were rather simple than powerful. Mahina sila, o simpleng mga tao, hindi sila makapangyarihan. Uneducated rather than intellectuals. Hindi lahat doon matalino. Meron pang matindi. Full of selfish ambition rather than humble. So kitang-kita ito nung pinag-aralan ko yung mga buhay. Iba-iba sila ng mga background. Akala natin lahat yun parang mga maaamong tupa. May kanya-kanya rin silang mga karumihan at kasalanan. Kaya makikita natin dito na ang Panginoong Jesucristo, parang tayo, hindi naman tayo pinili based sa qualification na meron tayo. Sa biyaya lang talaga. Ganun yung buhay ng mga apostol. So, officially, tinawag tong mga apostol na to. May mga verses ako nilagay dyan sa materials nyo. Pinangalanan sila at tinawag sila. So, nanggaling sa iba't ibang secular backgrounds. May mga tax collector, may mga mangingisda, meron pang isang rebelde, na naalala nyo yung preaching ni Pastor na nakaraan, meron doon parang ina-assume nila na part siya ng movement na yon, na parang rebelde siya. So, galing sila sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. At yun nga, kung maaalala nyo, nabanggit ko nakaraan, yung 12 apostles ni Christ, isa lang doon yung galing sa region of Judea. 11 doon galing sa Galilee, kung saan malapit na nakatira si Kristo.
And yun nga, ang pinaka-task and purpose ng isang apostol o ng mga disipulo ng Panginoong Jesucristo ay maging representative ni Kristo sa pag-aabot ng mga bayan sa paligid ng Israel para ipahagi yung mabuting balita at gumawa ng mga mirakulo. Kung maalala nyo, yung mirakulo ay hindi for the sake lang ng miracle. May purpose yung miracle because it validates their message. Kung maalala nyo, di ba, may mga times na hindi kayang magmirakulo ng mga apostol at dinadala nila kay Kristo. So basically, yung mga tao, makikilala na apostol sila ni Kristo kung kaya nilang gawin yung mga mirakulo. So yun yung, kaya may ganun sila. At hindi na yun applicable sa panahon natin ngayon. At yun nga, in exception of Judas, doon sa panahon ng Pentecost, patay na si Judas dito or nagpakamatay na si Judas, by God's providence, na-persecute itong mga apostol ng Panginoong Jesucristo na naging dahilan para maghiwa-hiwalay sila. Kumalat sila sa iba't ibang bayan para gawin yung kanilang Great Commission. Even yung persecution ng Diyos sa kanila ay naging instrumento para magawa nila yung kanilang ministeryo. Di ba, nung una nasa Jerusalem lang sila. Tapos takot na takot sila, syempre kamamatay lang ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, pinersecute sila, nangyari, nag-disperse sila sa iba-ibang mga bayan at doon nila nagawa yung kanilang mission. And even doon, makikita natin na kahit sila ay hindi masasabing super faithful doon sa kanilang duty na para bang may Holy Spirit na sila, hindi pa sila ganun kazilos. Kailangan pang tulak para mas magawa nila yung kanilang mission. And yan nga, nabanggit sa Ephesians 2:20, sila yung like the prophets were the foundation of the church. Oops. Okay. Parang mali yung print. So, yun. Tignan natin yung 12. I-scan natin yung 12 apostol ni Kristo. Bale, ang ginawa kong strategy dito, normally kasi from least known to well-known. Pero dahil medyo late dumarating yung ilang mga kapatid natin, binaliktad ko. Since familiar na karamihan doon sa mga unang babanggitin ko, binaliktad ko. Hinuli ko yung mga hindi masyadong kilalang mga apostol ni Kristo. So, una, tignan natin si Judas Iscariot or the traitor. Judas the traitor. Sinong hindi nakakakilala kay Judas? Siguro, yung kanina, binanggit ko yung mga names ng apostol na in-name nyo sa mga isip nyo, unang naisip nyo, si Peter or si Judas. So, isa lang naman sa kanila yung dalawang pinaka-most popular. Yung isa, popular sa pagiging masama, baliktad. So, sa pagkakatawag kay Judas, wala sa text sa Bible na mababasa nyo kung paano siya tinawag. Naalala ko, isa to sa mga tinuro ni Deacon Louie nung nagkaroon ng study, nung Sabado. And perhaps, sabi ng mga nabasa kong article, nagkaroon ng idea o naging apostol or disipulo si Judas nung narinig niya yung preaching ni John the Baptist kung saan pinipresenta ni John si Christ bilang the Messiah. And may mga nagsasabi pa nga na itong mga magulang ni Judas ay mga devoted na mga Hudyo. Kaya nga yung Judas ang name niyan ay Praise God. So, napakaganda ng pangalan niya pero hindi maganda ang pagkakagamit sa buhay niya. And yun nga, galing siya sa, isa rin sa mga possible na dahilan kung paano siya naging apostol ay nung early mission ni Christ sa mga region ng Judea ay nakita niya yung mga mirakulo na ginagawa ni Kristo. At yun yung pwedeng naging dahilan para sumunod siya kay Kristo. Si Judas po ay siya yung treasurer ng kanilang grupo. Imagine, pag sinabing treasurer, ano yung una nating maiisip? Huwag nating isipin si Deacon Oikea. Pero isipin natin, ano yung naiisip natin pag treasurer? Isa yang trustworthy, mapagkakatiwalaan, blameless. Parang yun yung una nating maiisip, di ba? Maglalagay ka ba ng treasurer na may reputasyon na hindi maganda? Di ba? Parang yun yung unang notion ng mga disciples sa kanya. Kaya mababasa nyo dun sa Book of John, madalas nilalabelan siya ni John na traitor or thief. Pero hindi pa alam nila yon by that time. Nalaman lang. Siyempre, nasulat yung accounts years after mamatay ng Panginoong Jesucristo. So, yun nga, sa John 12:6, doon nabanggit na si Judas yung nagkakaroon ng nag-iingat ng yaman na siguro mga donation ng mga taga-support ng Panginoong Jesucristo. Siya rin yung nagma-budget, siya rin yung
possible na nagpapalago. Kaya yun yung parang naging bitag kay Judas para ipagkanulo ang Panginoong Jesucristo. Ilan sa mga notable instances na nabanggit siya sa Biblia, naalala nyo yung si Mary, binasag niya yung isang mamahaling pabango, tapos ipinahid niya bilang paggalang sa papalapit na kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Anong sinabi ni Judas? Seemingly noble yung sinabi niya. Sayang naman, sana binigay na lang natin sa mga mahihirap, marami pang mapapakain yan. Parang pag pinakinggan mo, galing ni Judas, oh. Pero sinabi nga ni John doon, na si Judas ay may nakatagong motive. Kasi gusto niyang nakawin. Gusto niyang numakaw doon sa kung mapagbebentahan ng pabango. And yun nga, tinawag siyang traidor for a reason. Tinawag siyang traidor for a reason. Pinagkalulo niya ang Panginoong Jesucristo sa 30 pieces of silver. Siya yung nag-guide sa mga Pharisees doon sa Garden of Gethsemane para huliin ng Panginoong Jesucristo. Ang 30 pieces of silver po, sa panahon natin ngayon is around, based sa my research ko, is around 170,000 pesos. Imagine, binenta niya ang Panginoong Jesucristo para sa halagang 170,000 sa kabila ng 3 years na pagsasama nila. Yun nga mababasa natin dito, napaka-evident na nakikipag-negotiate si Judas sa mga Hudyo, sa mga Pharisees, sa Matthew 26:14-16, kung saan sinabi niya dito, what will you give me if I deliver him to you? So talagang mautak. Pera lang talaga ang iniisip ni Judas. Is willing to sell Christ if the price is right. So ganon katindi yung ganid na meron si Judas. At maalala natin si Judas ay binanggit ng Panginoong Jesucristo sa John 26:24. Kung gaano kalunos-lunos yung buhay nitong si Judas, sabi ng Panginoong Jesucristo, but woe to that man who betrays the Son of God. It would be better for him if he had not been born. So ganun katindi yung description ng Panginoong Jesucristo. Mas mabuti pang hindi na lang siya nabuhay. So, as sa ministry ni Judas, alam lang natin na siya ay kabahagi ng 12. Nilagyan ko dyan, NA or not applicable. Kasi after nun, nang mamatay ang halos, hindi ko alam kung nauna siya o namatay ang Panginoong Jesucristo, hindi ko maalala. Pero nagpakamatay itong si Judas, mababasa natin yan sa Matthew and sa Acts. Even bago siya mamatay, hindi siya nagrepent. Seemingly nagrepent siya. Nung binalik niya yung pera, pero hindi yung nagre-repent. Kasi ang ginawa niya, sinabi niya lang, inosente ang Panginoong Jesucristo. Wala siyang repentance na nakatingin kay Kristo. Sinabi niya, inosente yung taong yan. Parang nagsisisi lang ako sa ginawa ko, pero hindi ako nagsisisi sa kasalanan ko. Kaya ang nangyari, hindi siya naniniwala na kayang patawarin ni Kristo yung mga kasalanan niya. Hindi siya naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay ang God incarnate o ang Messiah. So, tignan naman po natin yung pangalawang karakter o pangalawang disipulo. Kilala siya sa pangalang Peter or Cephas. Wala si Peter dito, pero hindi siya yon. Pero ang original name niya ay Simon, the son of John. Diba? Bar-Jonah. Yung kanyang original na pangalan ay Simon nga, bago siya muling pangalanan ng Panginoong Jesucristo na Cephas or Peter. Ano ba yung Cephas or yung Peter? Bakit may Cephas, ba't may Peter? Yung Cephas po ay, ano po yan, Aramaic o Hebrew-Aramaic. Yan yung original language ng mga Hudyo, Hebrew. So, Hebrew yung Cephas, while the Peter is Greek o Petros. Ang meaning nun po ay pareho, ang meaning nun ay bato or rock or stone. Si Peter ay isa sa mga unang disipulo ng Panginoong Jesucristo and masasabi natin na isa sa mga popular na disipulo ng Panginoong Jesucristo. Siya ay bahagi ng tinatawag na inner three disciples ni Christ. Yun nga, kasama niya doon yung Zebedee brothers. Mamaya, ipepresent ko yung magkapatid na Zebedees. So, si Peter, according to Cortals, siya yung man of extremes. May mga ganitong mananampalataya. Talagang hyper kung hyper, lower kung lower. Tinatawag din siya ni Cortals, sabi niya dito, consistently inconsistent. Consistent siya sa pagiging inconsistent. And I believe, marami sa atin ganito. May mga panahon na sobrang init natin at may mga panahon na sobrang lamig natin. Kaya wag natin pagtawanan si Peter. I believe, kung magiging honest tayo, halos pareho tayo ni Peter. One time, siya yung nag-confess nung tinanong siya ni Christ, sino ba ako? Siya yung nag-confess na si Kristo ay ang Messiah, Matthew 16:16.
And another time, siya rin yung nag-deny sa Panginoong Jesucristo. Tatlong beses. Pero si Peter, unlike Judas, ay nagrepent and restore ng Diyos. Sa parehong instances, pinrapisay ng Panginoong Jesucristo na i-deny siya ni Peter. And ang kaibahan nga lang, si Peter ay man of faith. Siya ay naniwala, siya ay nagsisi, at naniwala na kaya siyang patawarin ng Panginoong Jesucristo sa kabila ng mga kasalanan niya. And yun nga, sa dami ng account kay Peter, naglista lang ako ng ilan dyan. At ilan to sa mga common na mga pangyayari sa kung paano describe si Peter sa Bible. Yun nga, sa dulo ng John, in-instruction ng Panginoong Jesucristo na pakainin yung mga tupa. So, yan yung mga naging guide ng mga pastor natin ngayon. Sa preaching of the Pentecost, Acts 1, kung saan nagkaroon ng 3,000 converted souls, parang doon nag-spark yung paglago ng church. At sa middle part ng Acts, doon natin makikita yung unang convert na Gentile, which is si Cornelius. Si Peter yung nag-evangelize sa kanya. Nabasa niyan sa Acts 10. And yun nga, yung dalawang libro ng Peter sa New Testament ay pinaniniwalaan ng karamihan ng mga scholars or ng mga nag-aaral ng Biblia na ito ay sinulat ni Apostol Peter. Samantalang ang Book of Mark ay sinulat ni Mark based sa account ni Peter. Parang naging secretary si Mark doon sa pagkakasulat, doon sa kumbaga kung ano yung memory ni Peter sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya si Mark po ay hindi po siya apostol. So meron na kayong isang agad na dapat itama. So sa buhay ni Peter, sa kanyang ministry, according to church tradition, nangpunta siya sa iba't ibang mga lugar para magministeryo. Pero natapos yung kanyang ministeryo sa Rome, kung saan siya yung unang naging bishop of Rome. Sa kanyang kamatayan, according to church tradition, siya ay pinatay, martyr sa panahon ni Emperor Nero. Kung kilala niyo po si Nero, isa sa mga brutal na emperador ng imperyo ng Roman, kung saan sinisi yung mga Kristiyano na sila daw yung nagpakalat ng apoy. At parang pinakaunang tinira ay si Peter. Pinatay siya sa pamagitan ng crucifixion. Pero si Peter, knowing Peter the Extreme, ayaw niyang mamatay kung paano namatay ang Panginoong Jesucristo. Kaya doon yung maririnig na pinatay si Peter na nakabaliktad. Pinako siya na nakabaliktad. Kung si Christ nakaganon, siya naka-invert. So, according to church tradition, ganun po ang naging kamatayan ni Peter. Third disciple is James. Si James the 70. Dalawa po yung James sa 12. So, tingnan muna natin yung isang James. Si James the son of Zebedee or James the Greater, may lesser kasi or less mamaya, yung kanyang title na the Greater ay ginagamit para i-distinguish siya kaiba doon sa ibang mga James. Kasi dalawa ngayon James. Actually, may isa pang James. Yun naman yung kapatid ng Panginoong Jesucristo. So, iba-ibang tao po yun. Yun nga, natawa ako dito sa description. Sinabi nung nagsulat na yung greater ay pwedeng height daw, mas matangkad yung James na to. Pwedeng age, mas matanda. Or pwedeng popularity, mas kilala kasi yung James na to. Si James at si John, the Zebedee boys, masasabi nating may kaya sila o nasa level ng mayaman. Kasi kung mababasa nyo sa Mark, nung iniwan nila yung ama nila, may mga hired servant sila para ibilin yung kanilang ama at yung kanilang business na pangingisda. Yun nga, like Peter at John, na kapatid niya, si James ay part ng inner tree na kung saan madalas sinasama ni Kristo sa mga pananalangin niya, sa bundok at iba pang mga bagay. Gaya ng kanyang kapatid, tinawag ni Kristo si James na tinawag silang Boanerges. Hindi ko alam yung translation, yung parang pagkakabasa. Boanerges or son of thunder. Walang nabanggit na account sa Bible bakit silang tinawag na son of thunder, itong magkapatid na to. Many assume kasi may account itong magkapatid na to na matindi yung temperament, hindi na lang control yung bibig nila, or matindi rin yung ambition nila, kaya tinawag silang son of thunder.
Yun nga, sa account nun, sa Luke 9:4, kung saan, alam mo, si Noble to, mababasa niyo, pwede niyo tignan, na may isang Samaritan village na ayaw padaanin si Christ. Ang tugon ba naman itong magkapatid, tupukin na ba natin ng mga bulalakaw tong mga bayan na to? Yun yung sabi niya, ni-request nila sa Panginoong Jesucristo. Imagine, di ba, yung parang klase ng, parang silos sila no? Pero parang, makikita natin yung kawalan nila ng temperament doon sa... Imagine, si Christ, marami beses na siyang na-reject pero hindi niya tinawag yung mga bagay na yun. Pero itong dalawa, parang, hindi ko alam, nag-ano sila, galit nila, banal na galit, or hindi ko alam kung ano yung nasa isip nila. Meron ding isang instance sa Mark 10:35-40, kung saan itong magkapatid na to, gusto nilang tanungin ng Panginoong Jesucristo kung okay ba sa kanilang, kung ang Panginoong Jesucristo papayagan ba silang maging yung parang kaliwat kanan. Usually mga nandun ay mga matataas na posisyon or pangalawa doon sa pinakamataas. So nagpapakita daw ang klase ng ambisyon na meron sila. As for yun nga, yung martyrdom ni James, sa kanyang ministry, maraming sasabi na siya ay nagmisyon sa Spain, pero medyo may contradiction dito kasi nga si James ay namatay sa Jerusalem. Makikita natin yan sa Acts 12, kung saan pinatay siya ni King Herod Agrippa around 44 AD. At masasabi natin na si James yung unang namatay sa 12. At siya yung recorded account na namatay among the 12, siya lang. Tignan natin yung kapatid niya, tignan natin yung kapatid niya, si John naman. Si John the Zebedee, son of Zebedee, is also known as John the Beloved. Hindi ko na uulitin yung mga description na binanggit ko kay James kasi halos kung paano binabanggit si John at si James, parang same yung pagkakabanggit sa kanila sa Bible. Si John po, siya po yung pinaniniwalaang writer ng Gospel of John, pinaniniwalaang writer din ng 3 Johns, and writer ng Book of Revelation. Tinawag siyang beloved, sa paniniwalang siya yung writer ng Book of John, kasi doon sa John, mababasa nyo na hindi niya dinescribe yung sarili, hindi niya pinangalanan yung sarili niya, na John, I'm John, the writer of this. Madalas, binabanggit niya yung pangalan ng author or perspective ng author bilang the disciple whom Jesus loved. So ngayon, naging tag na lang sa kanya yung John the Beloved. Pero na nagmi-mystery sila, syempre hindi naman tinatawag na John the Beloved si John. Parang naging tawag na lang sa kanya yon, the later church tradition. At yun nga, ito yung ngayon ko lang medyo na-realize. Sabi nung isang writer na binabasa ko, pinakamatapang itong si John among the 12. Masasabi natin siya yung pinakamatapang. Bakit? Naalala nyo, nung crucifixion ng Panginoong Jesucristo, kanino binili ni Mary? Kanino binili ni Christ si Mary? Diba si John? Yan yung third last word ng Panginoong Jesucristo. Si John lang yung nandun. The rest of the 11 ay wala. Or nagtatago. So masasabi nating matapang ito si John, talagang matapang. At nandun din siya sa panahon after ma-resurrect ng Panginoong Jesucristo. Nung pupuntahan nila yung libingan ng Panginoong Jesucristo, sino yung kakarera ni Peter papunta doon sa libingan? Si Peter, wala ata sa kondisyon, naunahan ni John. So si John yung unang nakarating doon sa libingan, kasama ng mga Marys. So sa kanyang ministry, si John po ay isa sa mga elders ng Church of Ephesus. At sa church history, isa sa mga popular na account about church history, meron siyang mga disipulo na directly nakarinig sa pagtuturo ni John. Ito sila Polycarp, si Papias, at si Ignatius. Mga kilalang mga church fathers. Si John po ay, unlike his brother, siya naman yung huling namatay. Okay. Ewan ko, para sa akin, na-relate ko yung request nila na mapunta sa kanan at kaliwa. Si James, unang namatay, si John, siya yung huli. So, sa 12. So, nirelate ko lang, hindi ko alam kung may mga ganitong klaseng analysis, pero nirelate ko lang na yun yung hinihingi nila. Si John po ay hindi siya na-martyr, unlike the 12. Siya po ay nabanish sa island of Patmos. Even to may meaning ito dahil dun sa nung nabanish siya sa island of Patmos, dun niya naisulat yung Book of Revelation, kung saan nag-reveal ang Panginoon sa kanya para ipadala yung sulat sa ibang mga churches sa
Asia Minor. Si John ay namatay around 98 AD. And yun nga, most likely siya na lang yung naiiwang disciple by that time. Nakakalungkot, pero may providensya pa rin yung Diyos bakit siya iniwang buhay. Kasi dahil nga doon, meron tayong Book of Revelation. Tignan naman natin yung kanina, tignan natin yung magkapatid na John at James. Tignan naman natin yung kapatid naman ni Peter, si Andrew. Si Andrew, kapatid ni Peter, pero kakaibahan ni Peter, itong si Andrew, walang masyadong account, hindi siya vocal. Kung si Peter, vocal, si Andrew, masasabi natin, pwede nating assume na napaka-humble na tao. Nasa likod lang siya lagi ni Peter, or pwede nating i-assume na mas bata pa kasi siya kay Peter. Siya ay dating disipulo ni John the Baptist, kung saan nalaman niya ang patungkol sa Messiah sa pamagitan nung pinresent ni John the Baptist ang Messiah sa kanila. And after nung malaman niya kung sino yung Messiah, alam niyo kung ano yung unang ginawa ni Andrew? Tinawag niya yung kapatid niya, si Peter. So imagine kung kilala natin si Peter, nakala natin disciple agad siya. Pero dahil kay Andrew, nalaman ni Peter ang patungkol sa Panginoong Jesucristo. So imagine yung naging impact ni Andrew sa kabuuan ng Christianity. Mababasa niyo yan sa John 1:40-42. Ilan sa mga limited account about Andrew, makikita natin yung consistency ng character niya dito rin sa feeding of the 5,000, kung saan marami nag-iisip kung paano nila papakainin yung 5,000. Ang ginawa ni Andrew, dinala niya yung batang may dala ng 5 tinapay at 2 isda. Kung ako yun, iisipin ko, anong pakinabang idadaling ko itong may dalang konting pagkain sa Panginoong Jesucristo. Una, pinakikita nun yung klase ng pananampalataya na meron si Andrew. Pangalawa, pinakikita nun kung anong klase ng obedience na meron si Andrew despite of the situation. Mababasa niyo yan sa John 6:1-15. And gaya ni si Andrew, siya yung involved sa isang account sa later part ng John kung saan may mga hentil, makalat na ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, may mga Greek na pumunta sa Jerusalem para kilalanin ang Panginoong Jesucristo. At isa si Andrew doon sa mga taong nag-entertain, doon sa mga Greeks na yon, para makilala nila ang Panginoong Jesucristo. Hindi natin alam kung anong pwedeng naging impact nun. Wala sa history, pero for sure may mga kaluluwang naabot doon. And yun nga, dahil limited yung account natin about Andrew, masasabi natin na si Andrew nga ay isang mapagpakumbabang disipulo, matulunging disipulo para sa kaharian ng Diyos, and isang disipulo na handang maglingkod ng walang pagmamataas at walang paghahangad ng sariling glory. Napaka-konti kasi talaga, pero napaka-relevant ng mga nabanggit na little accounts about him. About his ministry, si Andrew po ay pinaniniwalaan according to Origen na pumunta sa Scythia. Ito po ay somewhere, some part of Eurasia, probably Turkey ngayon or Italy. Ito ay, according to church tradition, siya ay nag-minister din sa Asia Minor and even to Greece. Medyo malayo na talaga yun pag itinignan natin sa mapa ngayon. And yung kanyang kamatayan, gaya ng kanyang kapatid, pinako rin sa krus itong si Andrew. Pero si Peter, kung pinako siya na nakabaliktad, si Andrew naman, pinako siya na naka-X. Ganito siya. According to church tradition. So makikita natin yung klase ng respeto na meron ng magkapatid na to sa Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay sa city of Greek called Patras around 60 AD. So let's jump to the 6th disciple. Si Philip naman po ito. Tropa ni Andrew to. Philip, hindi po siya yung Philip na nabanggit sa Acts 6 and 6 onwards. Yung sa Acts 6 onwards, pag binasa nyo, may mababasa kayong Philip dyan. Si Philip the Evangelist po yan. Yan yung isa sa mga deacons. Like Andrew, si Philip din po ay isa sa mga disipulo ni John the Baptist bago sila maging disipulo ng Panginoong Jesucristo. Ilan sa mga account patungkol kay Andrew, ay kay Philip, siya naman yung tumawag kay Nathaniel or Bartholomew.
para makilala ang Messiah. So talagang konekta yung pagkakonekta sa mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Nandun din siya sa feeding of that 5,000, kung saan baliktad naman yung connotation na nangyari kay Philip. Si Philip, tinanong ng Panginoong Jesucristo, saan kaya tayo makakabili nung mapapakain natin dito sa 5,000 tao? Ang naging tugon ni Philip ay malaki-laki yung kailangan nilang pera at mahirap makabili. So, kaibahan. May contrast yung klase ng respond na meron si Andrew and si Philip. Meron ding instances sa John 14:8-9 kung saan tinatanong ni Philip ang Panginoong Jesucristo, nagre-request siya na sabi niya, ipakita niyo lang sa akin yung Ama, Panginoong Jesucristo, masasatisfy na kami. Parang titindi na yung pananampalataya namin kasi nandun na sa part ng mga persecute ng Panginoong Jesucristo eh. And we know that hindi alam ni Philip yung kanyang hinihiling. Pag pinakita sa kanya, siguradong unang-una mamamatay siya. And makikita natin dito sa buhay at ito pa, isa pa palang account, nandun din siya dun sa nabanggit ko kanina na may mga Greeks na bumisita sa Jerusalem para bisitahin ng Panginoong o makilala ang Panginoong Jesucristo. Hindi agad tumugon to si Philip. Natakot siya kasi baka yung gusto ng mga Greeks ay patayin si Kristo. So ang ginawa niya, kinonsult niya muna kay Andrew. So si Andrew yung parang pinaka nag-decide na dalhin yung mga Greeks kay Christ. So dito pa lang, makikita natin yung karakter ni Philip. Na si Philip ay karamihan sa mga Kristiyano, ay kagaya ng mga Kristiyano ay practical. Parang naisip niya, binabalance niya yung pros and cons ng mga decision making. Tinitignan niya muna yung mga bagay bago siya mag-decide bilang isang Kristiyano. And alam natin na mayroon naman talagang practicality sa Kristyanismo. Pero hindi laging ganun dapat. Over the practicalities, tinatawag tayo sa pananampalataya. Tinatawag tayo hindi sa pamamagitan ng mata, tinatawag tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yun yung makikita nating buhay ni Philip. Si Philip po ay nagministeryo sa Phrygia, o tinatawag na modern Turkey ngayon, and namatay siya sa Hierapolis. Wala pong nabanggit na account, medyo magulo yung account kung paano siya pinatay, pero pinaniniwalaan na doon siya na martyr sa Hierapolis. Seventh disciple, ito, malamang popular din sa atin ito, si Thomas. Thomas of Didymus, or Thomas the Twin, or commonly known as Doubting Thomas. Yung Didymus po na tag o title ni Thomas, both Hebrew and Greek po ito na ang meaning ay twin. Twin talaga, literal na kambal. So bakit twin? Yung twin ay walang explanation yung Bible. Even yung mga scholars, wala silang explanation bakit twin yung title tawag kay Thomas. May assumption na baka may kapatid siyang kambal or kambal sila. Kumbaga isa siya doon sa kambal. Pero assumption lang po 'yon. Wala rin tayong mababasang account sa Bible kung paano natawag itong si Thomas. May dalawang famous na pangyayari about the life of Thomas, kung bakit siya bakit siya natawag na Doubting Thomas. Yung una, merong instances sa John 11-16 kung saan ang Panginoong Jesucristo, naalala nyo si Lazarus ay bago siya mamatay, may sakit na to. Ilang araw na siyang may sakit. And ang Panginoong Jesucristo, gusto niyang puntahan si Lazarus. Pero by that time na gustong puntahan ni Kristo si Lazarus, mainit na yung mga mata ng mga Hudyo. Ay mga Pharisees kay Christ. And si Lazarus po ay nasa Judea, kung saan nandun yung mga Pharisees. So parang suicide mission yung gagawin nila. Yung mga disipulo, pinipigilan si Christ. Mamamatay ka po doon, huwag ka pong pumunta doon. And yung famous na binanggit ni Thomas sa John 11:16, sinabi niya dito, "Let us go that we may die with him." Dalawa yung naisip kong connotation ng meaning ng statement ni Thomas. Una, totoong devoted siya sa Panginoong Jesucristo. Kung mamatay, kasama ang Panginoon. Pero yung isang possible meaning, sarcasm, parang nilalait niya na, sige, kung mamatay na lang, parang ganun. Walang sense, parang sarcasm lang yung pagkakabanggit ni Thomas doon. We don't know. Pangalawang, yun nga, ito na yung pinaka-popular sa atin,
kung saan nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo at nagpakita siya doon sa ilan? 10. Kasi wala na si Judas. Nagpakita siya sa 10. Nasaan si Thomas? Hindi natin alam. Malamang baka nagtatago. And sinabi ng mga disipulo sa kanya na nakita nila si Kristo, na nagpakita ang Panginoong Jesucristo. At anong naging tugon ni Thomas? Unless maipasok ko yung daliri ko sa butas ng pinagpakuan ng Panginoong Jesucristo, ay hindi ako maniniwala. Yun yung parang naging throughout the church history, yun na, yung parang pagkakilala kay Thomas. Tinawag na siyang Doubting Thomas. Pero alam natin yung mga kasunod na pangyayari. A week after, nagpakita ang Panginoong Jesucristo kay Thomas at literal na pinahawak yung butas sa kanya at matindi yung naging tugon ni Thomas. Sinabi ni Thomas sa verse 28 ng John 20, "My Lord and my God." Isa sa pinaka-relevant or makapangyarihan na verse sa Bible kung saan nag-prove ng deity ni Christ. Alam natin sa panahon ngayon, maraming hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Pero dahil sa account na even yung doubt ni Thomas ay ginamit ng Diyos para ipakita sa atin na mga walang pananampalataya na hindi naniniwala na Diyos si Kristo, itong account na to ang nagpapakita na Diyos si Kristo. As for yung ministry ni Thomas, hindi, kabaliktaran po, yung iniisip natin, baka naduwag tong isa si Thomas, hindi. According to church tradition, si Thomas ay pumunta sa East, kung saan nakarating siya sa Parsia, sa Persia, at India. Malayo po yung India. Pag i-imagine niyo, tignan niyo sa mapa, napakalayo niyan dun sa Jerusalem. And sa kanyang kamatayan, namatay po siya sa India. So, isa si Thomas sa mga nag-minister sa bansang India. So, tignan natin yung pangwalong disipulo. This is Matthew, or Levi, the son of Alphaeus. Si Matthew po, kung titignan natin, sa 12, siya yung pinaka-worst na may worst background sa kanilang 12. Some of them are, yun nga, mangingisda. Some of them are, kagaya ni Judas, pwedeng may kinalaman din sa pera, pero hindi kasing worst ng trabaho ni Matthew. Si Matthew po ay isang tax collector and publican. Kung ngayon pa lang, sama na ng tingin natin sa mga BIR. Paano pa yung panahon nila, di ba? Sa kanila, talagang kung mga tax collector, nang ginagawa lang yung trabaho nila, nangungulekta ng buwis, mas matindi pa kasi pumapatong sila. Galit nga tayo sa mga kotong, di ba? So, ganun yung ginagawa ng mga tax collector by that time. Pero si Matthew, despite of his reputation, nung tinawag siya ng Panginoong Jesucristo, immediate siyang nag-respond dun sa tawag ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 9. Ang mga Hudyo, talagang sama ng tingin dito sa mga publicans na to the point na dalawa lang kategory nila, di ba? Hudyo or Gentil. Dahil sa mga tax collector na Hudyo, nagkaroon pa ng third category, which is worse pa sa mga Hudyo. Tapos, itong mga tax collector, ang tingin pa nilang mga Hudyo dito, kasing level ng mga public sinners like prostitute, at ilang mga public na gumagawa ng kasalanan. Kaya gano'n na lang yung tingin ng mga Hudyo nung in-invite na maging disipulo ng Panginoong Jesucristo itong si Matthew. Ilan sa mga walang masyadong account actually kay Matthew bukod dun sa kanyang isinulat na Book of Matthew. Si Matthew po talaga ang nagsulat nun according to many scholars. At sinulat ni Matthew itong Book of Matthew sa lente ng isang Hudyo. Kaya tingnan nyo parang kung paano niya describe kung gaano kasama ng tingin ng mga Hudyo sa mga publicans o sa mga makasalanan, na seemingly mga kasalanan sa paningin nila. Kaya gano'n na lang yung klase ng, pag binasa nyo, may seemingly kaibahan yung Matthew doon sa 3 libro. Kasi perspective ng Hudyo yung pagkakasulat ni Matthew. And even yun, maganda doon. Kasi si Matthew, pag tax collector ka, ibig sabihin may education ka. Nagamit yung education na meron si Matthew para maisulat yung isa sa mga gospel narrative. Nakita rin natin isa sa mga account sa Bible kung saan, sa Matthew 9, kung saan inimbitahan ni Matthew ang Panginoong Jesucristo na kumain kasama ng mga ibang makasalanan. Public to, hindi to sinners lang kasi lahat tayo sinners eh. Pero tinatawag na sinners sa perspective ng mga Hudyo, yan yung mga public sinners. Ay yung mga prostitute, mga publicans.
Ngayon, dito natin maririnig yung, sa pangyayari ito, maririnig natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na hindi siya dumating sa lupa para sa mga seemingly righteous, kundi sa mga makasalanan. So napakaganda ng account na yun. Yun nga, by including Matthew among his disciples, Jesus showed that no one, even those the society consider as irredeemable, would be excluded from God's table. Parang tignan natin, parang hindi irredeemable yung mga taong yan. Parang ang Panginoong Jesucristo mismo nagpakita na walang sino man na hindi kayang iligtas. Even yung parang tingin natin na pinakamasasama sa lipunan, kayang iligtas ng Panginoong Jesucristo. As for Matthew's ministry, siya po ay una nag-proclaim sa region of Judea and later nagpunta sa Ethiopia and Arabia. So, as for sa kamatayan naman ni Matthew, marami nagsasabi sa account ng church history na siya ay sinaksak, siya ay pinugutan ng ulo, siya ay binato hanggang mamatay, siya ay sinunog, and sa ibang writings, sinasabi na siya ay namatay sa Ethiopia sa pagitan ng tinusok siya doon. So makita natin yung iba't ibang klase ng kamatayan ng mga disipulo ng Panginoong Jesucristo at yung kanilang mga lugar na pinuntahan, hindi pare-pareho. Tignan natin yung, papunta na po tayo doon sa mga list known na mga disciples. Probably, I doubt na, I assume na hindi natin masyadong mababanggit itong mga pangalang ito. Number 9 is si Bartholomew. Si Bartholomew po ay medyo may conflict dito kasi si Bartholomew ay hindi nabanggit sa John, pero si Nathaniel yung nabanggit sa John, while si Nathaniel naman nabanggit doon sa Mark, Matthew, and Luke, and si Bartholomew naman po ay hindi nabanggit doon. So, ay nabanggit naman siya. So, medyo may kalituhan. Mga scholars naniniwala na si Nathaniel at si Bartholomew ay isang tao. Magkaiba lang yung parang pagkakapangalan sa kanila. Even sa Acts, hindi nabanggit si Nathaniel. Bartholomew na rin yung nagamit doon. We don't know kung bakit ganun yung pangalan. Pwedeng yun yung new name na inassign ng Panginoong Jesucristo sa kanya. And si Nathaniel po, siya naman yung inimbitahan kanina naalala nyo, may mga inimbitahan yung isa. Si Peter, inimbitahan ni Andrew na kanyang kapatid. Ito namang si Bartholomew o si Nathaniel, inimbitahan naman siya ni Philip na makita ang Panginoong Jesucristo. And matindi itong tugon ni Nathaniel. Nung sinabi ni Philip na, tignan mo, nandito yung Messiah. Taga Nazareth siya. Ang naging tugon ni Bartholomew, sabi niya, meron bang magandang bagay na manggagaling sa Nazareth? Yung statement na yon ay nagpapakita kung gaano ka-worst yung town ng Nazareth, na halos siguro outcast or mga talagang hindi mga maganda yung maririnig mo sa bayan ng Nazareth. But despite that, doon pinili manirahan ng Panginoong Jesucristo. And maalala nyo, ang Nazareth ay, anong ginawa kay Christ? Nireject siya. Nireject siya. Despite nung pinili ng Panginoong Jesucristo, manirahan dun sa lugar na yon. And matindi naman yung naging tugon ni Bartholomew o ni Nathaniel nung nakita niya ang Panginoong Jesucristo. Noong una, di siya naniniwala, di ba? Ang tugon niya sa verse 49 ng John 1, sabi niya dito, nung narinig niya yung, may series of conversation kasi sila dito, ng Panginoong Jesus, ang naging tugon niya, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Ang bilis maniwala ng tao, despite of doubts na meron siya nung pinakita siya ni Philip. As for yung ministeryo ni Bartholomew, siya po ay nagpunta sa India. At ngayon, yung India, medyo big kasi yung India. Sa atin, alam natin yung India ngayon, pwede yung India dati, napakalaking bansa. So, pwedeng Arabia yon, somewhere to Arabia. And yung kanyang kamatayan, maraming nagsasabi, siya ay namatay sa Armenia, kung saan siya ay pinugutan ng ulo. So, yan po ang kamatayan ni Bartholomew. So, tignan natin yung list 3, yung huling tatlong
hindi masyadong kilala talaga. Totally walang masyadong information about them. Tignan natin si James, the son of Alphaeus, o kilala siya sa James the Lesser or James the Less. Kanina nabanggit ko ano yung meaning ng great. Apply din natin yon. Pwedeng mas maliit siya, pwedeng mas bata siya, or pwedeng less known kasi siya. Makikita nyo rin, pag binalikan nyo si Matthew, parehong son of Alphaeus yung title sa kanila. Maraming scholars hindi naniniwala na magkapatid sila. Nagkataon na pareho yung pangalan ng tatay nila. Kaya, kasi usually yung account, kung paano binabanggit yung mga disciples, magkakasunod yung mga magkakapatid. Or tinatawag na John's brother or Peter's brother. Pero sa case na to, hindi sila tinawag na Matthew's brother or James' brother. So, most likely hindi sila magkapatid. May mga ilan din naniniwala na si James na apostle, siya yung nagsulat na, may mga naniniwala din na si James na to ay yung kapatid ni Kristo na nagsulat ng Book of James. Pero unlikely na ito yung pangyayari. Kasi may kapatid ng Panginoong Jesucristo na pangalan ay James. Pero most likely, hindi ito yon. Kasi napakalinaw naman ng pagkakadescribe na hindi siya anak ni Joseph. Napakakonti or seemingly unknown yung mga detalye patungkol kay James. Hindi nga natin makita, wala nga tayong mababasa sa Bible kung paano siya natawag. Nabanggit na lang na bahagi na siya ng 12. So, napaka-rare ng mapag-uusapan natin patungkol sa kanya. Sa mga writings, sa kanyang ministeryo, siya ay nag-travel sa Spain para mangaral doon. And sa kanyang kamatayan, marami nagsasabi na siya ay nilagari, hinati sa gitna. O yung iba, sinabi, pinugutan siya ng ulo, or siya ay pinukpok ng tinatawag na Fuller's Club hanggang sa binato hanggang kamatayan. So, ano man yung kanyang kamatayan, makikita natin kung gaano ka-gross. Even to this least known disciple, kung hindi naman siya papatayin kung hindi siya nangaral ng tapat, di ba? So we can assume na naging faithful sa kanyang ministeryo. 11th disciple, si Jude, pero hindi si Iscariot to. Ito yung among the 12 disciples, kanina may nabanggit akong mga dalawa-dalawa yung pangalan. Si Jude ay tatlo. Siya lang yung nag-iisang tatlo yung pangalan. Tinatawag siyang Thaddeus, tinatawag din siyang Lebbeus. Most likely, kaya bakit marami siyang pangalan is to disassociate siya sa pangalang Judas. Kasi may bad connotation na yung Judas, na siya ay rebelde. At most likely, nagkaroon siya ng maraming pangalan or pinangalanan siya ng iba para ma-distinguish kung hindi siya yung Judas, hindi siya yung traitor. So, marami ring naniniwala ng mga scholars or hati yung kanilang opinion na si Jude na ito, yung writer ng Book of Jude na mababasa natin sa New Testament. And some believe na, yun nga, mababasa din na yung Book of Jude ay sinulat ni Jude na kapatid ni Jesus. So, may mga ganong klase ng belief. So, kaya dahil doon, pinaniniwalaan din na si Jude na to ay kapatid ni Christ, which is unlikely na naman din na mangyari. So, dahil kasi medyo confusion, dahil sa pare-parehong mga pangalan. Napaka-common kasi ng Jude, kasi 'di ba praise God nga yung name ng Jude or Judas. So, si Jude ay may nag-iisang account sa Bible, sa John 14:22, kung saan tinanong niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang account, tinanong niya dito, bakit sa inyo pa po kami nagpakita? Bakit sa amin pa po kayo nagpakita at hindi sa mundo? Yan yung tanong ni Jude. Ang tawag dito, honest or innocent na question. Bakit sa amin? Sino ako para sa akin ka magpakita? Sinabi ng Panginoong Jesucristo dito, ang naging tugon niya sa John 14:22, sinabi niya dito, nagpakita ako sa mga mabababa ang loob, mabababa ang kalooban, mapagpakumbaba. And mababasa natin yan sa buong account ng John, na yun talaga yung tema ng John, na ang Panginoong Jesucristo ay nagpapakita, inaabot yung mga may mabababang kalooban at hindi doon sa mga nagmamataas. So, sinusupport lang nun yung team ng Book of John. As for his ministry, si Jude ay nangaral sa Armenia, and matindi to. Kasi ang Armenia po, ang unang bansa na nag-declare
na ang Christianity ay ang kanilang national religion. Armenia, around 301 AD. So imagine yung klase ng impact ng unknown disciple na ito sa isang bansa. Namamangha tayo dun sa Scotland kay John Knox, pero may nauna pa kay John Knox. So, kanyang kamatayan, hindi naging sweet yung kanyang mission sa Armenia. Doon din siya namatay. Kasi nung unang nangangaral siya doon, inu-oppose ng government ng Armenia. So, yun yung naging dahilan ng kanyang kamatayan. Then later, yung Armenia ay naging Christian country. So, praise God. And last disciple, kapangalan naman ni Peter, si Simon the Zealot, or Simon the Canaanite. Si Simon po, like James and Jude, yung huling tatlo, ay napakakonti ng account or next to nothing yung account about them. The Zealot itself, yung title na Zealot ay medyo mahirap pang i-describe. Kasi yung Zealot ay, in their time, ito yung mga klase ng, naalala niyo yung preaching ni Pastor last morning. May mga rebelding mga Jews against sa mga Roman Empire. And yun yung mga Zealots. Gumagamit sila ng dahas. Nagre-rebelde sila. And many believe that Simon was part of this group. Mga rebelde laban sa Roman government. Pero wala namang enough proof to prove that. We can only assume. So, assuming na ito nga yung title na Zealot na itinag kay Simon, we can say that nung nakita niyang Panginoong Jesucristo, nakita niya si Kristo bilang isang leader politically, hindi bilang isang Messiah. But later, nabago yung kanyang perspective at naging faithful siya sa gospel cause. Alahan natin si Simon ay part din ng mga nakakita ng resurrection ng Panginoong Jesucristo. Si Simon po ay nagministeryo sa Mesopotamia, somewhere to Persia or Babylon. And may mga accounts din si Eusebius na isang church historian na siya ay nangaral sa Egypt and Africa. As sa kamatayan ni Simon the Zealot, siya ay namatay sa Persia kung saan siya ay hinati rin sa dalawa. And may mga ilang naniniwala na siya ay ipinako sa Britain o sa Great Britain. At yung iba naniniwala na siya ay namatay sa katandaan. So yan po yung 12 disipulo. So papasadahan ko na lang po yung, since medyo may konting oras pa, papasadahan ko yung ilang mga tao na hindi disipulo pero kilala natin. Si Matthias po ay mababasa nyo sa Acts, siya yung naging replacement ni Judas, kung saan nagkaroon ng casting of lots sa pagitan ni Justus and Matthias. Si Matthias po ang napili. Si Paul ay formerly known Saul. Wala na po dyan kasi hindi nakasya yung page natin. Hanggang to lang. Si Saul o si Paul. Dating pangalan niya ay Saul. Kilala natin si Paul bilang isang devoted na Pharisee kung saan siya yung early persecutor ng church sa Acts 8. Si Paul ba, personally niya nakita si Christ? Personally niyang na-witness si Christ? Maybe yes. Pwedeng nung mga panahon na Pharisee pa siya, nakikita niya na nagmimisteryo si Kristo. And maybe no. Until nung nakita niya ang Panginoong Jesucristo dun sa road to Damascus. Huwag po kayong mag-alala, ipapakilala ko po si Paul sa inyo next week. At number 3, known but not disciple is si John Mark or si Mark. Siya yung writer ng Book of Mark. Si Mark po ay tinatawag na evangelist and yan nga, naniniwala sa mga scholars na siya ang writer ng Gospel of Mark with the help of Peter's account. And probably si Mark po ay hindi eyewitness ni Christ. And fourth is Luke. Mung psyche, baka naisip nyo, disciple si Luke. Ay, apostle si Luke. Hindi po apostle si Luke. He was known as Luke the Evangelist or Luke the Physician. Kasama siya ni Paul na nagministeryo sa ministry ni Paul sa Book of Acts. Mababasa niyo yan. And siya rin yung author ng Book of Luke and Book of Acts. So, to finish this study, may dalawa po akong key takeaway about the life of the apostle. Una, being a disciple of Christ means following Him where humans don't normally want to go. Alam natin na part ng pagiging disipulo ng Panginoong Jesucristo, hindi lang po ito applicable sa mga apostol. Sila ay mga disipulo rin before they become an apostles.
Alam natin na ang inclination natin ay yung pansarili nating kapakanan. Pero hindi doon tayo tinatawag. Ang mensahe ng Kristyanismo ay self-denial and obedience to Christ. Pangalawa po, mapapansin nyo, nung dinidescribe ko yung 12, merong mga kilala at merong mga hindi. So, dalawa lang yung naisip kong notion about this. Una, hindi mo kailangan maging popular para maging epektibong disipulo ni Kristo. Ang trabaho natin bilang mga disipulo ni Kristo ay gawin ng may katapatan yung mga binigay sa ating duty. May nakatingin man, may naka-appreciate man, o wala. Mananampalataya tayo na pagpapalain ng Diyos ito. Pangalawa, gaya nung ilang nabanggit ko sa dulo, yung mga ilang hindi kilalang mga disipulo, obviously, natabunan yung kanilang mga ginawa, hindi nakilala yung kanilang mga ginawa. Men may forget you, your acts and your acts, but God won't. There's a reward promised to the faithful ones. Yun yung panghawakan natin. Pag may mga pagkakataon parang hindi na-appreciate or hindi nakikita ng tao, ng mga kapwa nating kapatid, o ng mga tao sa paligid natin, nakita natin yung isang disipulo. Naging nation, Christian nation, yung isang bansa, walang account about him, and yet, ginamit siyang makapangyarihan ng Diyos. We don't know kung paano tayo gamitin ng Diyos. Kaya maging faithful tayo. And that will end po sa ating Bible class po. 1 to 2 questions po para sa ating pag-aaral po. May natutunan po ba kayo? Wala. Sige po, 1 to 2 questions po. Huwag kayong matawad. Huwag kayong magpamartir, ha? Hindi yun yung calling sa atin. Baka biglang yun ang natutunan nyo, magpamartir. Any questions po? Okay, question natin dito. Pass. Bakit 12? Tinanong mo na yung pass kagabi. Actually, hinanda na ako ni Pass. Kung walang magtatanong, ito yung tatanong. Bakit 12? Yung ginagamit ng G12, na yun daw yung framework sa pagmiministeryo. Actually, wala talagang specific answer for that. We can only account kung paano ginamit yung 12 sa Bible. Other than the disciples, may ilan pa kayo naiisip kung saan ginamit yung 12? Tribes, di ba? So, hindi yan. Wala yung sa Bible. The 12 tribes. Again, ano yung purpose ng 12 tribes? Isa yun. Pero yung pinaka-purpose talaga nila, bakit 12, tinawag silang 12? Isa sa mga purpose nila is, di ba, isa sa mga purpose ng tribe of Israel is to be a blessing sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Ano yung ibig sabihin ng blessing? Physical ba yun? Hindi. Para makilala ng mga pagan nations kung sino yung Diyos na meron yung 12 tribes. Di ba, nag-scatter sila? Hindi sila nasa isang area lang. So, yun yung isa sa mga main purpose ng 12 tribes, to be an agent dun sa mga neighboring nations na makilala nila kung sino yung totoong Diyos. I could apply the same principle. Sa 12 disciples or 12 apostles, they have the same message. They have the same purpose. And that is to proclaim the nations that there is true God and that can be only known through Jesus Christ. So, yun po yung aking notion kung bakit 12. Kumbaga parehong framework na ginamit sa Old and New Testament. Pero kung may iba kayong answer, that would be good for us. Yun po yung aking personal thought on that. Kasi wala naman talaga sa Bible na, at hindi po natin na-apply yung kagaya ng ibang mga grupo na ganun dapat magdisipulo. Hindi po 12. May reason si Christ doon. Hindi, pwede niyang, mas madaling mag-reach out talaga pag limited yung, parang gumawa ka ng mga leaders. And yun na yung structure talaga sa Lumang Tipan pa lang. Isa pa pong question. Ann. Huwag na si Pastor, mahirap magtanong yan. Si Matias. Actually, medyo ano pa yan. Sa nabasa kong libro, medyo arguably pa yan. Kasi, dun sa nabasa kong isang libro, medyo hindi siya, masasabi natin medyo balance siya. Sinasabi nung writer na out of impulse na naman ni Peter, yung ginawa niyang act, na palitan si Judas ng isa pa.
Knowing Peter, parang sinasabi niya na naging impulsive na naman to si Peter. Pinangunahan na naman niya ang Diyos na maglagay tayo ng kapalit ni Judas. Na later daw, may pinlano naman ng Diyos na ang papalit kay Judas ay si Paul. May ganong mga perspective. Pero who knows? Only God knows. Pero naniniwala sila na si Matthias yung pumalit with the guidance of God. Pero may ganong naniniwala na naging impulsive si Peter at hindi dapat niya ginawa yon. Pero alam natin si Matthias ay ginamit sa ibang mga paraan pa rin ng Diyos. Despite, kung ganun man yung account, alam natin na si Matthias ay ginamit pa rin ng Diyos para mag-start. Isa sa mga founding fathers ng church. Para makapagtuloy sila bilang mga starters or foundation ng church. Sige po, let's close po. Sa mga ilang tanong po, pwede niyo po akong i-message para po hindi na tayo masyadong madelay sa AM worship po natin. Sige po, let's pray po.